Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Kitang-kita ang saya ni Stephen Curry at LeBron James ngayon na magkakampi na sila matapos ang madaming pagkikita sa NBA Finals. Ang dalawang mukha ng NBA ay for the first time nga ay magkakampi na ngayon sa isang competitive game at hindi lamang sa All-Star Game. Nabanggit nga nila na it feels good umano at ipagpapatuloy lamang nila ang pag-improve ng kanilang chemistry as teammates at sila mismo as a whole team. Ang dalawang all-time great na ito ang nangunguna at boses ng Team USA. Sila nga yung kapag nagsalita ay lahat talaga makikinig. Si LeBron pa din ang vocal leader ng team na ito, habang si Curry naman kanina ang nangunguna sa court at ginagabayan ang kanyang mga kakampi sa mga play na tinatakbo. Tulad na lamang ng what the F play ng Warriors na ang sinyales nila ay tila ba the shrug ni Michael Jordan. Play nga ito ng Warriors sa tinawag ni Steve Kerr na nagresulta sa dunk ni LeBron James. Si Curry nga ang gumagabay sa ganitong sitwasyon dahil siya nga ang pinakapamilyar sa sistema na ito, habang si LeBron naman ang bumabasa ng depensa ng kabilang team at ang main communicator nila offensively and defensively. At kapag dumating na si Kevin Durant, siya naman ang maunguna sa experience pagdating sa international games. Nakita nga natin na naging factor ito kay Joel Embiid na first time maglaro under FIBA rules. Ang resulta nito ay foul out kagad siya sa third quarter pa lamang. Nakikita din nga natin ito sa mga PBA players sa palaging penalty kaagad kapag naglalaro under FIBA rules dahil iba nga ang tawagan dito. Si Anthony Davis at Bam Adebayo naman ang tumatayo bilang defensive anchor nila. Ang kanilang pagiging switchable sa all 5 positions ay napakalaking bagay para sa depensa ng Team USA. Habang kung may nagtatanong pa rin kay Jrue Holiday kung bakit siya kasali sa lineup na ito at hindi si Damian Lillard, Jalen Brunson, Kyrie Irving o kung sino pa man na guard, kung hindi pa nga sapat na patunay ang ginawa niya sa NBA playoffs para sa Celtics, kanina nga sa game ay kitang-kita kung paano niya kinandado si Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray at Nickeil Alexander-Walker. Yan nga ang impact niya sa team na ito, kaya naman napabilang siya sa starting 5. Habang si Anthony Edwards naman ay pinapakita nga na seryoso siya nang sabihin niya na siya ang number 1 option ng opensa. Hindi nga ako magugulat kung siya ang manguna palagi sa scoring sa team na ito. May role nga siya na katulad kay Dwayne Wade noong 2008 Beijing Olympics kung saan off the bench siya at agad nagagawa ng puntos at nagiging dahilan ng pagkakabaliktad ng game. Ganun pa man, asahan nga na hindi pa itong final starting lineup ng Team USA. Hindi na nga nakakagulat kung maalis si Devin Booker sa first 5 at papalitan ito ni Kevin Durant o kaya naman Jason Tatum, dahil mukhang hindi nga maaalis si Holiday dahil siya ang tatao sa star guards ng kabilang team. Sa ngayon ay madami pang dapat ma-improve ang team na ito, subalit may mga games nga talaga na kakailanganin mag-take over ng kanilang talent kapag hindi gaanong epektibo ang mga play o na-check na ito ng kabilang team. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?